magandang buhay mga ka-Tech Moves. Ayan, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali. Alright, so 73 po sa inyo. Regards po sa inyo. At ayan, magandang buhay sa ating lahat. So, welcome sa ating channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so itong topic natin ngayon mga ka-Tech Moves ay ituturo ko po sa inyo kung paano natin isasakay yung base radio na ito. Base radio na yan na ICOM IC229 Charlie. ICOM IC229 Charlie. Yan, ituturo ko sa inyo kung paano siya isakay sa isang repeater station. Okay? So meaning, ituturo ko sa inyo yung kanyang repeater settings. May dalawang procedure ang radyo na ito sa pag-set ng repeater. Yan yung kanyang repeater function. Okay, so dalawang procedure. So dalawang paraan kung paano makakasakay itong radyo na ito sa isang repeater. Ipapakita ko po sa inyo. At kung bakit. Ayan, merong dalawa na procedure. So bago natin ipakita yung video, i-shoutout muna natin yung mga kaibigan natin. Sir Ivan ko. Sir Ivan, shoutout po sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. Ayan, lagi kang umaantabay. Shoutout sa iyo, sir. Magandang buhay dyan sa family mo, sa bahay nyo, sa location mo. And then, shoutout kay GNXU. Okay, pakibisita po yung kanyang YouTube channel, GNXU. And personal vlogs, mga ka-Tech Moves. So, shoutout, sir. And also, shoutout natin si Ace Asia. Yan. Salamat sa patuloy na suporta at pagsuporta sa ating channel. At magandang buhay po sa inyo. Okay, so yun lamang muna yung ating mga shoutout. At kung gusto nyo pong magpa-shoutout sa susunod na mga videos natin, ay wala kayong ibang gagawin kundi mag-comment lang po kayo dito sa video na ito para sa ganon makita ko kung sino nag-comment sa video na ito, isya-shoutout natin sa susunod na video natin. Okay, deal? Okay. Sige. At muli, ito na po yung ating video. Ito na yung ating tutorial. Repeater settings ng ICOM IC229 Charlie. So, ito po yung ating video. Okay, so mga ka-Tech Moves, so ito na po yung ating pong gagawin na full tutorial. Ayan, itong gamit natin itong ICOM IC229 Charlie. Ayan. So, ICOM, baka naman. Ayan, sa mga nais na gumamit ng radyo na ito, this radio is very good. I like this radio. Ayan, napa-English na naman tayo mga ka-Tech Moves. Okay. So, i-set again ang topic natin. I-set natin ito sa repeater. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagsiset sa repeater, yung repeater settings nitong radyo na ito. Ayan, kung paano natin isakay sa repeater station ng radyo na ito. Ayan, halimbawa, member kayo ng Kabalikat. Ayan, ang Kabalikat, may mga repeater stations yan na kailangan yung mga radyo maisakay. Ayan, so using ICOM IC229 Charlie, ipakita ko sa inyo yung settings kung paano natin isakay ang radyo na ito. Meron pong dalawang procedure mga ka-Tech Moves. Mamaya ipakita ko sa inyo. Okay, yung dalawang procedure ng repeater settings ng ICOM IC229 Charlie. Pero bagong lahat mga ka-Tech Moves ay ipakita ko sa inyo mga ka-Tech Moves yung problema na nakita ko sa radyo na ito. Yan, pakita ko sa inyo. Hindi naman ganun na kalakihang problema. Pero yan, para makita nyo. Dun sa may offset nya. Ito tayo offset. Yan, ito po yung offset frequency settings ng ICOM IC229 Charlie. Yan, so dito natin sineset yung mga offset.
Ayan. Pansinin ninyo yung kanyang movement nung number, mga ka-tech moves. It is by what? 25. Ayan. 25, 50, 75, 100. Ulit. 25, 50, 75, 00. 25, 50. Ayan. Ganyan yung kumbaga distansya ng bawat numero every movement. Ayan. So, yan po yun ha. Yan. Napakalaking problema yan na nakita ko kung yung offset frequency ninyo ay by 4. Halimbawa, example example 5.040. O, paano mo ngayon nilalagay yung 5.040 dyan? O, punta tayo 5.040. O, wala na 5.025. Wala na. 5.050. So, wala na. So, yan. Kung by 4. Okay. Yan. Wala na. Halimbawa, 6.040 na naman. O, 6.040. Paano mo mapapasok yung 0.040 dyan? Wala. O, kasi by 25 nga. Yan. By 25 lang siya. Ayan. So, yun po yung nakita ko na problema. Okay. In which na may solusyon naman, mga ka-tech moves. Ayan. Kaya siguro itong radyo na ito ay may dalawang paraan para ma-set yung repeater settings nito dahil dito sa problemang yan. Ayan. So, this is not a problem, mga ka-tech moves, kung yung offset frequency ninyo ay pwedeng pumasok dito sa by 25. Ayan. Gets nyo? Okay? Kung yung ayan, halimbawa, yan yung offset frequency ng repeater 5.025, pwede yung procedure number 1, mga ka-tech moves, di ba? Dalawang procedure sabi ko. Yung procedure number 1, pwede ito. Ayan, kung papasok sa by 25 o kaya by 50, yan, pwede. O kaya by 75, yan, pwede. Okay, basta papasok siya dito sa offset settings, pwede yung procedure 1. At yun yung unang ipapakita ko sa inyo, mga ka-tech moves, na paraan or procedure kung paano iset ang radyo na ito sa repeater station. Okay, so ito na po yung ating unang procedure. Ayan. So, sa unang procedure, mga ka-tech moves, again, huwag nyo kakalimutan na first procedure ito. Ang unang procedure, mga ka-tech moves, ito ay madalas na ginagawa na paraan sa halos lahat ng mga radyo, itong procedure number 1. Very simple kasi, mga ka-tech moves. Ayan. Ang unang gagawin ay yan. Sa isang repeater station, merong transmit frequency yan na tinatawag. Halimbawa, yung transmit frequency na sasakyan mo ay ito. Halimbawa, yan lang. 145.550. Yan, simple, punta ka sa BFO mode. Ito yung BFO mode in which na pwede kang pwede mong ilipat at mag-input ng mga frequency. Yun yung tinatawag na VFO mode. Okay, so halimbawa 145.550 yung transmit frequency ng repeater ninyo. So as simple as that. So i-type mo. So nandyan ka na. Ang next step ay iset mo yung offset frequency ng repeater ninyo. Okay? So example, yung offset frequency ng repeater ninyo, halimbawa 4.050. Yan. 4.050. Yan. Okay, so punta tayo. Ayan, merong set dito, okay, na key. Dito tayo pipindot para punta tayo dyan sa mga settings na yan. Then pindot-pindutin mo lang hanggang mahanap mo yan. Okay? So, yan yung offset settings. So, yung offset frequency na halimbawa natin ay 4.050. So, punta tayo. 4.050. Yan. Pasok, mga ka-tech moves, ang procedure number 1 kasi walang problema kahit by 25 dito. Yan, di ba? By 25. Pasok yung halimbawa natin na
offset frequency na 4.050. So pag naiset mo na yung offset dyan, press mo ulit yung set para ma-confirm. Yan. Okay, so okay na yon, nakaset na yon. Then ang next na step ay iset mo ngayon yung pinaka susi or tone set ng repeater. Ayan, saan tayo pupunta? Press mo ulit yung set, hanapin mo yung yan, nagbi-blink yung T, meaning yan yung pinaka tone set or tone settings. Ayan, nandyan ka na sa tone settings. Ayan, at ang halimbawa natin na tone settings ay ito, 114.8. Ito, napakaraming mga susi mga ka-tech moves. Pero ang halimbawa natin yan, 114.8. Ayan. So, pinakasusi ito ng repeater mga ka-tech moves. Hindi mo ma-access yung repeater kung walang tone set. Ayan. So, naiset mo na yan. So, ang gagawin mo, press mo lang yung set ulit para ma-confirm. Yan, naka-input na yon. Then, press mo yung BTT. Okay? Yan. So, nakaset na yung offset, nakaset na rin yung tone set. Ayan, para i-double check natin, para makita ninyo, press natin yung set ulit. Para makita ninyo na naka-input na siya. O, sa may offset, ayan o, nagbiblink na dup 4.050 pasok. Okay? Nakapasok na siya. Then, para ma-confirm kung pasok yung ating tone set, o, ayan o, 114.8 pasok. Okay, mga tech moves. So, PTT. So, yan po yung ating ginagawa na paraan mga tech moves sa procedure number 1. Then next step, kailangan mong i-activate yung offset direction, which is ang offset direction either negative or positive. Positive, meaning to say magdadagdag dito sa transmit. Pag negative yung offset direction, magma-minus dito sa transmit frequency. Yan, let's say yung offset natin ay negative. Yan. Press mo lang itong dup. Itong dup mga ka-tech moves. I-press mo itong key na yan para lalabas dun sa taas yung dup. Yan, dup. Prayo pala yung napindot ko. So, pinutin mo yung dup. Yan, lumabas. Dup negative, sabi niya. Dup negative. Pagka positive yung offset ng repeater ninyo, press mo lang ulit isang beses itong dup para mawala yung negative sign. Ayan, no? Dup lang siya. Okay? So, meaning, positive yung direction ng offset. Ayan, halimbawa, dup positive. Tingnan nyo, magdaragdag. 145, 550, magdaragdag yan. Pinutin ko Ayan, no? Plus, ayan, no? Naging 149.600. Pero pagka negative, yan, negative, dup negative, ayan o, nag-minus 141,500. So, yun mga ka-tech moves So, na-activate na natin, halimbawa, yung direction ay negative, so, dup negative. Yan, by pressing dup key, yan. Yan. So, dup negative. So, paano natin i-activate naman yung tone set? Dapat lalabas yung letter T doon. Paano natin gagawin? I-press mo lang itong T/T.SQL. Yung katabi ng dup. I-press mo lang isang beses. Ayun, lumabas na yung letter T. Okay, so okay na yan mga ka-tech moves. Pasok na yan sa repeater. Ayan, no? Ayan. So, okay na yan. Ma-access mo na yung repeater ninyo mga ka-tech moves. So ito yung procedure number 1 Ayan, ito yung unang procedure. Ngayon, basta pumasok or papasok yung offset frequency sa offset settings mga ka-tech moves ng IC229 Charlie, pwede itong procedure number 1. Kung hindi, ayan, pasok tayo sa procedure number 2. Okay? Pero bago tayo pasok sa procedure number 2, paano natin isi-save ito sa memory? Napakadali mga ka-tech moves. Paano natin isi-save yan? Di nakaset na yan, ano? Then isi-save mo yan sa memory channel. Halimbawa, ang pipiliin nating memory channel ay number 10. Okay? Ang gagawin natin dito, at nandyan na kayo, pag isi-save, press mo lang itong M. M is last call. Isang beses. Yan.
Then piliin mo yung number 10 doon kasi 16, nasa memory 16 yan. So punta tayo sa number 10. Ayan, so number 10, memory channel number 10 na yan. Then ang gawin mo, balik ka sa VFO mode kasi naka-memory mode dito. Pindutin mo itong MHZ, yung pinakadulong key, isang beses para bumalik dun sa yan, yung sinet natin na frequent na repeater settings na naiset na. So andyan na, number 10 yung memory doon, channel. Paano natin i-save doon? By pressing itong MW key na ito, MW. I-long press mo lang hanggang marinig mo yung tututut. Yan, okay? Long press, okay? Yun. Nung na-long press mo, tsaka tututut, sabi niya, meaning to say, na-save na yan sa channel number 10. To confirm, para makita natin na nakasave sa number 10, press natin itong M-call. Isang beses. Yan. Nasa memory mode na at sa number 10 na siya. Ayan o, 10. So, andyan yung sinave natin. Okay, number 10. Channel number 10. So, ganun lang kadali mag-save. So, proceed tayo mga ka-TechMove sa process number 2. Ang procedure number 2, ayan, punta muna tayo dyan. Alisin muna natin yung mga yun para walang panggulo. Para maalis yun. Kasi nasa VFO mode na tayo. Para maalis yung mga yun. Para ma-deactivate yung tone, press mo lang yung TTQ SQL. Naalis na yung T. Then para ma-deactivate yung dup, press mo lang yung dup key. Ayan, nawala na. So, clear. Mga ka-TechMoves. Ayan. So, sa procedure number 2, mga ka-TechMoves, ang radyo na ito ay meron pong tinatawag na memory split function. Para ma-activate yung memory split function, ayan, ay dapat nasa memory mode ang radyo na ito. Okay? Nasa memory mode dapat ang radyo na ito para ma-activate yung memory split function. Pakita ko lang sa inyo para makita nyo yung tinutukoy ko at makita nyo rin yung symbol nya. Okay, ito. Dapat nasa memory mode. Ayan, memory mode. So, nandyan na tayo sa memory mode, mga ka-TechMoves. I-press mo itong dup key. I-long press mo lang yan. Okay, long press mo lang itong dup key. Ayan, tinan mo ha. Lalabas yung symbol doon. Pressing. Yun o. Lumabas na yung symbol doon. Ang itsura ng symbol na yun ay arrow, mga ka-TechMoves. Arrow na umiikot. Ayan, arrow siya na umiikot. I-kon ko lang ayan o. Ayan. So, arrow na umiikot, mga ka-TechMoves. Okay? So, pinakita po sa inyo para makita nyo yung itsura. So, arrow na umiikot. Meaning to say, activated na yung memory split function ng radyo na yan. So, ganun yung paraan ng pag-activate at nakita nyo na yung symbol. So, alisin muna natin. Balik tayo dun sa VFO mode. Yung memory split function na tinatawag, mga ka-TechMoves, ang ICOM IC229 Charlie ay merong 20 channels. Ayan, pakita ko sa inyo para makita natin yung 20 channels na yan na pwede tayong mag-store or mag-save ng mga frequency. Ito, i-press mo lang yung M-call para papasok tayo sa memory mode. Ayan o. So, makikita nyo doon, yan o, number 10. Ayan, tingnan nyo. Para makita nyo na 20. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, 20. Then, P1, P2 na. So, 20. Okay? So, yan, mga ka-TechMoves. Itong tinatawag na memory split function, mga ka-TechMoves, merong tinatawag na memory channel pairing. Ayan, memory channel pairing na tinatawag. So, ano ang mag-pair, mga ka-TechMoves? Ano yung question? Ano yung mag-pair? Ang mag-pair, yan, ang mag-pair na memory channel, yan, ang ibig sabihin kasi, merong mga channel na dapat mag-pair. Okay, so ano ang mag-pair na memory channel? Ito yon. Yung 1, yung channel, yung memory channel 1 and 2, mag-pair yon. Okay?
Then memory channel 3 and 4 magka-pair. 5 and 6 magka-pair, 7, 8 magka-pair, 9 and 10 magka-pair, 11 and 12 magka-pair, 13 and 14 magka-pair, 15 and 16 magka-pair, 17, 18 magka-pair, and 19 and 20 na memory channels ay magka-pair. Ang tanong, ano ang gamit ng bawat pairing? Ayan, example, memory channel 11 and 12. Okay? Halimbawa, memory channel 11 and 12. Yung channel 11, di ba magka-pair nga yun, 11 and 12. Yung doon sa may channel 11, dyan mo kasi isi-save yung transmit frequency ng repeater na sasakyan natin. Then sa memory channel number 12, doon mo isi-save yung receive frequency ng repeater. Okay? Receive frequency ng repeater. Marahil ang tanong mo, paano natin malalaman yung receive frequency ng repeater? Simple. Sasabihin din sa'yo nung operator ng repeater ninyo. Ayan, halimbawa, allowed ka nang gamitin or isakay yung radyo mo sa repeater nila, sasabihin nila sa'yo, huwag ka mag-alala. Babanggitin nila sa'yo yung transmit tsaka receive frequency, maging tone set and offset frequency ng repeater station na ipapagamit sa'yo. Kung allowed ka, ibibigay nila yung info lahat na yan. Okay? So, yun. So, balik tayo. Again, yung channel 11, dyan natin isi-save yung transmit frequency ng repeater. Then, channel 12, dyan natin isi-save yung receive frequency ng repeater. So, magka-pair yan. Okay? So, ito yung step na gagawin natin mga ka-TechMobs. Alright? So, halimbawa, ang transmit frequency ng repeater station nating sasakyan ay ito, 145,550. So, ang gagawin natin, punta tayo sa BFO, then type. Yan, nasa BFO na tayo. Ayan, pwede tayong mag-type, kumbaga. So, i-type natin yung receive frequency or transmit frequency. Yan, 145,550. Okay, then isave mo yan sa memory channel number 11. Yan. Kasi nga, yun yung napili nating halimbawa ng pair. Okay? Channel 11 and channel 12. So, yun yung ipapakita ko sa inyo na halimbawa. So, paano natin isi-save yan sa memory channel 11? Kasi nasa 17. Nasa 17 yan. Simple. Pindutin mo itong M-call isang beses. Yan. Isang beses lang. Wait ha. Isang beses. Ayan. Lumabas yung letter M. Nasa memory mode ka na. Pero nasa 17 pa rin. Now, punta ka ngayon dun sa 11. Yan. So, nandyan ka na sa 11. Then, ang gawin mo, i-press mo itong pinakadulo na key, MHZ, na key dito sa dulo, pindutin mo isang beses para bumalik sa VFO mode. So, andyan na, 145,550. Na, nandun ka na sa 11 channel. Paano ngayon isi-save yan dyan? Simple. Yung MW key dyan, ilong press mo lang, ilong press mo. Ayan o. Nung pagka may tumunog na tut, sabi niya, meaning to say, nakasave na itong frequency na ito sa 11. Ulitin ko ha, check, para double check lang. I-press mo itong MW ng matagal. Ayan o, tit. Okay? Para makita na nakasave na yan dun sa 11, press mo lang itong M-call para pumunta tayo sa memory mode. Ayan, isang beses. Ayan o, lumabas yung memory. Nasa 11, nakasave yung 145,550. Next, balik tayo sa so okay na yung ating transmit frequency, okay? Yan yung pinaka first step mga ka-TechMobs. Now, the second step, okay, sa procedure number 2 na ito, iset naman natin yung receive frequency. So, balik tayo dun sa VFO mode kasi nasa memory eh. Yan, BFO mode. Yan, pindutin mo lang itong pinakadulo para bumalik sa BFO mode. Nawala yung letter M doon. Okay, so nasa BFO mode tayo. Let's say ang receive frequency ng repeater ninyo ay let's say 141,500. 141,500. Okay? So yung 141,500 i-type natin dyan. Okay, 141,500. So 141,500.
Yan. So, nasa 141,500 na yan. Okay. Then, ang next na gagawin natin, syempre, merong tinatawag na tone set. Yung repeater station ninyo. Ang halimbawa na tone set ay 114.8. Yan. 114.8. Yun yung tone set. Yun yung pinakasusi ng repeater. So, paano tayo pupunta doon? Pindutin mo lang itong set. Yan, set. Pindutin mo lang hanggang marating natin yung nagbi-blink na T. Ayan o, nagbi-blink na T. Okay, marami yan. Halimbawa, nandyan. So, ilipat natin sa 114.8. Yan. So, nandyan na tayo. Good to go. Nakaset na yung ating tone. Para i-confirm, i-press mo lang itong set. Yan. Okay na yun, mga ka-tech moves. So, balik tayo sa VFO mode. Pinutin lang natin ito. Yan. Para makita nyo na naka-save na yung ating tone, yan, balik lang tayo doon. Hanapin natin yung nagbi-blink na T. Yan o. Yan o, 114.8. Naka-save na siya. Okay, so punta tayo sa VFO mode. Just press PTT. Para ma-activate, mapagana yung tone, dapat may lalabas na letter T doon. Ano natin gagawin? I-press lang natin itong T/TSQL isang beses. Ayan o. May lumabas na letter T, which ibig sabihin, activated na yung tone ng radyo na ito. And the next step is, i-save mo ngayon itong receive frequency na to doon sa channel number 12. Kasi nga, di ba, magka-pair yung 11 at saka 12, mga ka-tech moves. Yung sa 11, yun yung transmit, then 12, memory channel number 12, ay dapat andun yung receive or transmit, tama, receive. Yung receive frequency ng repeater, in which ito yung receive frequency. So, isave natin ito sa channel number 12. Paano natin si-save? Pinutin, kasi nga nasa 11 eh. Pinutin mo itong M-call isang beses. So, nasa memory mode na siya. Ilipat mo lang sa 2. Ayan o. Sa number 12, ilipat mo sa number 12. Yan. Bawa, nandyan ka sa 18. Ilipat mo sa number 12. Kasi dyan natin isi-save. Okay? Now, balik tayo doon sa VFO mode. Kasi andyan yung isi-save natin na receive frequency. So, andyan na sa number 12 yung number dyan. Paano natin isi-save yan dyan? Simple, pinutin mo lang ulit itong MW, ilong press mo lang. Ayan, titit sabi niya, meaning nakasave na yan sa memory number 12. To check, press mo yung M-call, ayan o, lumabas yung M, nasa number 12. So, ayan o, nakasave na siya, number 12. Yan yung transmit frequency ng repeater. Ito channel number 12, yung receive frequency ng repeater ninyo. Activated na yung tone, nakasave. So, well and good. Now, ang next step is, kailangan mo nang i-activate yung memory split function. Kasi kahit nakaset yung 11 tsaka 12, kung hindi naman activated yung memory split function, hindi gagana itong procedure number 2. So, para gumana ang procedure number 2, kailangan mong i-activate yung memory split function. Sa panong paraan? Simple. Halimbawa, nasa VFO mode ka, hindi mo pwedeng ma-activate ang memory split function pag nasa VFO mode. Dapat nasa memory mode ka para ma-activate yung memory split function. Memory nga eh, di ba? So, dapat nasa memory mode. Yan, memory mode. May M doon. Yan. So, yan yung transmit frequency ng repeater. Ito yung receive frequency ng repeater. So, nasa memory mode, dyan natin mai-activate yung memory split function. Sa panong paraan? So, nasa memory mode, pindutin mo lang itong dup key. Ilong press mo itong dup key. Ilong press natin na dup key hanggang lumabas yung symbol doon na arrow na umiikot. Okay? So, pressing. You know. So, andun na, mga ka-tech moves. Yung arrow lumabas na. So, activated na yung memory split
function ng radyo na yan sa pair na 11 tsaka 12. Okay, para ma-test yan, tingnan mo halimbawa, yan yung transmit frequency ng repeater ninyo. Okay, pagka i-press ko itong PTT, pansinin ninyo yung memory number 11 doon magiging number 12. Yan, kasi yun yung ka-pair niya ano, press ko ayun naging memory number 12 siya. Lumabas na rin yung letter T doon kasi yan yung sinave natin dun sa memory channel number 12. Ayan punta tayo sa 12 ayan. So yan 141 500. Okay, so sa 11 tayo, balik tayo sa 11. Kaya pag prines mo yan, lalabas ito yung number 12, memory number 12, kasi yan yung ka-pair ng 11. Alright, yan. To deactivate yung memory split function, simple, pindutin mo lang din itong dup key. Ilong press mo lang yan, nawala na yung arrow doon. So deactivated yung memory split function, kaya kahit mag-press tayo dito, walang nangyari walang mangyayari. Nasa 11 lang siya at walang nangyayari So kailangan talaga activated yon by pressing and long press dup key. Ayan so yon yung symbol, pressing. Yan. So ganun lang kadali mga ka-tech moves. Okay na yon. At yung procedure na pinakita ko sa inyo using pair channel number 11 and channel number 12, ganun din yung procedure sa 1 and 2, channel 3 and 4, channel 4 and 5, channel channel 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12, 13 and 14, 15 and 16, 17 and 18, and 19 and 20. Basta Vitus mga ka-tech moves ang magka-pair. Okay, so meaning dun sa 20 channels, pwede kang mag-store ng 10 na repeater station. Okay, pwede kang mag-save ng 10, 10 or 10 na repeater station. Pwede mong isakay ang radyo na yan. So yun yung procedure number 2 mga ka-tech moves. So yun lamang, sana ay na-gets ninyo. Okay? Okay mga ka-tech moves, ito magbibigay ko ng halimbawa sa inyo. Yan. Ito ay frequency namin sa kabalikat. Yan, papakita ko sa inyo na nakasakay na itong ating ICOM IC229 Charlie sa procedure number 2. Okay, so ang pair na ginamit ko dito ay 1 and 2 mga ka-tech moves, pero pagka i-press ko ito ay tatakpan ko siya para yan, for privacy sake, yan, para baka may mag-hack, yan, hindi autorisadong paggamit ng aming repeater, ay para maiwasan yon. So pagka i-press ko itong PTT, yan, pagka i-press ko itong PTT mga ka-tech moves, ang pansinin nyo na lang, may lalabas na letter T dun sa taas at itong memory channel number 1 magiging number 2 as I press PTT. Ayan. So activated na rin yung memory split function. Andun yung arrow na dalawa. Okay, na umiikot, parang ganon. So as I press, pansinin nyo, may lalabas na T doon kasi nga lalabas yung channel number 2. Ayan. Pati yung memory channel number 1 maililipat sa channel number 2. Okay, so as I press, ito na po yun. At mapapakinggan nyo na magre-response yung ating repeater. Yan, bigyan natin ng volume. Okay, magre-response yung aming repeater. Okay, by pressing this one. Pressing 3, 2, 1. Again. Again. Pansin ninyo, naging number 2 yung pong 2 doon, yung 1 dyan. Okay, at may lumalabas na letter T doon. Okay, pressing again. Pansinin ninyo yung memory number 1 magiging 2. Okay, so nakita nyo, naging memory number 2 at meron pong tone doon na lumalabas. Kasi nga, memory channel number 2 yung lumalabas. Using memory split function. So nakita ninyo na gumagana po
itong procedure number 2. So pwede na maisakay ang repeater na ito sa dalawang procedure. Yung una, yung pinakamadali. Pangalawa, madali din. Kung masundan mo lang, madali din naman silang parehas. So yun lamang, sana ay may natutunan po tayo. Salamat! Ayos ka mga ka-Tech Moves. Yan. Ayos. Sana nakatulong sa inyo mga ka-Tech Moves. So okay yung ating ipinakita na paraan. Para po sa mga baguhan na gagamit nitong radyo na ito, ICOM IC229 Charlie. Kung paano ito isasakay sa repeater station. Meron pong dalawang paraan. Depende po kung bakit dalawang procedure. Depende po yun sa sitwasyon. Ayan, ng repeater. Settings ng repeater na sasakyan ninyo. So, nakita naman ninyo yung pagkakaiba mga ka-Tech Moves. So, kung nag-enjoy kayo, I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan. Paki-share po, paki-like ang video na ito para mapanood din po ng iba at makatulong sa iba. Ayan. Then, kung ngayon lang po kayo napadpad sa channel natin, ay pasubscribe na rin po. And then, paki-click po yung notification bell para maabangan nyo po yung mga i-upload pa nating mga videos. Okay? So, paki-bisita po yung ating description box. Baka nandyan po yung mga videos na kailangan ninyo, mga DIYs, tutorials, reviews na nauna ko na pong in-upload sa ating channel. Paki-visit po yung ating description box. Then sa pinakailalim, andyan po yung ating email kung gusto nyo kontakin. Andyan din po yung link ng ating Facebook page. Ayan, pakibisita po yung ating Facebook page para sa ganon ay may mga ayan, pa-follow po yung ating Facebook page, pa-like and follow po. Andyan po yung link mga ka-Tech Moves. And then meron tayong bagong channel. Pa-subscribe naman mga ka-Tech Moves. Ito yung bagong channel natin. Tech Moves for Fun Vlogs. Okay? So, abangan nyo. Marami tayong i-upload na video dyan. Pa-subscribe mga ka-Tech Moves yung bagong channel natin na yan. So, salamat sa panonood mga ka-Tech Moves. Magandang buhay sa ating lahat. At magkita-kita tayong muli sa susunod na video natin. Magandang buhay. Ingat po tayong lahat. 73's. God bless us all. See you!